Magandang araw po mga minamahal. Ito po muli ang inyong taghatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. At kumusta po kayo? Nawa ay palagi kayong nasa magandang kalusugan at nawa ay malayo kayo sa mga panganib, sakit, mga masamang mga pangyayari. Nawa bigyan kayo ng proteksyon palagi ng Panginoong Diyos. Dalangin po natin lahat yan, mga minamahal, upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay sa mundong ito. Yan po ay sa biyaya ng Panginoon. Ang ating talakayin sa araw na ito ay Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 9. Ito po ay ating babasahin. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudiya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Hudiya para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka sa sanlibutan." Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Sumagot siya, "Hindi pa ito ang panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan nito sapagkat pinatutuhanan kung masama ang kanyang mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa ito ang panahon ko." Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Dito mga minamahal, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 9, ay sinasabi rito na mismo ang mga kapatid ni Jesus sa laman ay hindi naniniwala sa Kanya. Kaya parang kinukutya rin siya na pinagsabihan siya na dapat ay dumalo ka sa pista na darating, pista ng mga Hudyo, upang lalo kang matanyag at makita ka ng iyong mga alagad. Ngunit sabi ng Panginoong Hesus, "Kayo lamang ang pumunta doon dahil hindi ko pa panahon." Kaya sinasabi rito sa banal na kasulatan, sa versikulo 5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa Kanya. So dito mga minamahal, habang nangangaral ang Panginoong Hesukristo tungkol sa kaharian ng Diyos, ay may mga sagabal sa Kanyang mga layunin at mga lakad. Matandaan po natin na
Yung unang sagabal na humaharang sa pangaral ng Ebanghelyo kay Jesus ay mismo ang Diablo. Doon sa Ebanghelyo ni San Mateo at sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4. Mismo ay gusto ng Diablo na si Satanas na kanyang kontrolin ang galaw ng anak ng Diyos. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama ay hindi pinahintulutan si Satanas na manaig sa panunukso kay Jesus. Dahil ang sandata na inilaban ni Jesus kay Satanas ay ang salita ng Diyos. Ganito rin ang pangaral ng Ebanghelyo, mga minamahal. Tayong mga tao ay wala tayong kapangyarihan sa ating sarili. Ang may kapangyarihan lang po ay ang Diyos. Sa Kanya nagmula ang karunungan, sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, karunungan, kapangyarihan, kaunawaan. Kaya tayo ay limitado ang ating kakayahan. Ngunit iba ang anak ng Diyos na si Jesus. Dahil mismo sa Kanya nanahan ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Iyon ang gumagabay sa Kanya at nagbibigay sa Kanya ng proteksyon. Bagamat iyon ay hindi alam ng mga Hudyo at ng Kanyang mga kapatid. Ang nakaalam lamang ay si Jose, ang Kanyang ama, si Santa Maria, ang Kanyang ina, gayon din si San Juan Bautista. So dito, mga minamahal, inilingid din ang kapangyarihan ni Jesus at inilingid na siya ang Kristo mismo sa mga kapatid ni Jesus sa laman. Kaya para siyang kinukutya, iniinis, dahil sa panahon nang nag-usap sila sa Juan 7:1 hanggang 9 ay panahon ng kapistahan ng mga Hudyo, kapistahan ng mga tulda, Feast of Tabernacles. Mahalagang kapistahan po yan sa mga Hudyo dahil iyon ang nagpalaala sa kanila na ang kanilang mga ninuno, ang kanilang mga magulang ay habang naglalakbay sa kagubatan, sa ilang, ay tumatahan sila sa mga tulda. Wala silang permanenteng bahay dahil 40 taon na sila ay naglalakbay. Kaya mahalaga ang kapistahan ng mga tulda para sa mga Hudyo upang gunitain ang kahirapan na naranasan ng kanilang mga magulang. Mga homeless sila. Wala silang sariling bahay, walang sariling lupa. Kundi yung pangako lamang ng Panginoong Diyos ang kanilang pinanghawakan na bigyan sila ng lupain para sa kanila. Yun ang tawag na promised land, ang lupain ng Kanaan. So, mga minamahal, sa New Testament ay doon na nakatira ang mga Hudyo. Sa New Testament times, ang nakabalik sila doon sa Israel at dahil na rin sa ang mga sumakop na kaharian sa kanila ay nagkaroon din ng
kabutihan para sa kanilang mga ninuno at nanumbalik sila sa lupain. Ngunit ang lupain ng Israel, ang Jerusalem sa kapanahunan ng New Testament ay sinakop naman ng imperyo ng Roma. Pero binigyan pa rin sila ng kalayaan para maglingkod sa templo. At sa kanilang pamamahala, para sa kanilang mga tribo, ay may kalayaan sila. Hindi sila pinakialaman ng imperyo ng Roma. Kaya dito, mga minamahal, ang pangaral ng Jesucristo ay nakasentro doon sa mga Hudyo, sa mga sangbahayan ni Israel. At sa kanyang pangaral nga, ay ang kanya mismong sangbahayan, ang kanyang mga kapatid, at ang mga Israelita, ay hindi siya tinatanggap na siya ang Mesiyas na pinadala ng Ama upang sila'y iligtas at bigyan ng kalayaan mula sa pananakop ng ibang mga kaharian. So sa New Testament times, sakop ng imperyo ng Roma ang Israel. So dito, mga minamahal, ay ang misyon ng Panginoon Kristo ay panumbalikin ang mga Hudyo sa Diyos dahil sila ay tumalikod sa kautusan ni Moises. Kaya sa kanyang pangaral ay nagpapagaling siya ng mga may sakit at siya ay gumagawa ng mga himala. Ngunit dahil sa nagpapagaling siya ng mga may sakit, tuwing araw ng Sabat, kaya siya ay inakusahan ng paglabag ng kautusan ni Moises. Kaya dito mabasa natin sa versikulo 1, Kapitulo 7 ng Juan, pagkatapos nito nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Hudiya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Ganyan, mga minamahal, pag lumabag ka sa 10 utos, kamatayan ang kasagutan. Ang parusa ay kamatayan. Kaya marami siyang pinagaling doon, araw ng Sabat. Kaya inakusahan siya ng paglabag sa kautusan ni Moises, kaya ibig siyang patayin ng mga Hudyo doon sa Hudiya. Kaya nandoon lamang siya sa Galilea. At dito naman sa Galilea, nandyan ang kanyang pamilya. At dahil sa ang kapistahan ng mga tulda ay gaganapin sa Hudiya, ay pilit napapuntahin ng kanyang mga kapatid si Jesus doon sa Hudiya para dumalo sa kapistahan. Ngunit ang sabi niya ay hindi pa niya panahon. Kayo na lang pumunta dahil ang sanlibutan ay hindi napupuot sa inyo. Napupuot sa akin, sabi ni Jesus. Kaya nga gusto siyang patayin. Kaya naman siya pinagsabihan ng kanyang mga kapatid dahil hindi pa nila sinampalatayanan si Jesus. Hindi pa nila lubusang kilala na siya pala ay Mesiyas, kanilang tagapagligtas. Hindi naman kasi sinasabi ng kanilang mga magulang dahil inilihim. Inilihim po yan para magiging katugunan doon sa hula. Dahil may takdang panahon para maganap ang buong kautusan saka buong hula para sa kanya. Kaya sabi ni Jesus sa versikulo 2 hanggang 4,
Ang sabi rito, nalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo, kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa kanya. Sumagot siya, hindi pa ito ang panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan nito, sapagkat pinatutuhanan ko ang kanyang mga gawa. Ibig sabihin, gawa ng Diyos Ama. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. So dito mga minamahal, makita natin na ang pag-uusig kay Jesucristo ay hindi lamang ang buong Israel ang umuusig sa kanya. Mga Pariseo, Eskriba, mga saserdote, hindi pati na yung kanyang mga kapatid na hindi pa nakakilala sa kanya. Kaya nandoon ang puot ng sanlibutan. Kaya kung ang tao ay makasanlibutan, hindi siya kapuutan ng sanlibutan. Kaya dito mga minamahal, makita natin na mapagpakumbaba ang Panginoong Hesus. Hindi siya nagagalit sa kanyang mga kapatid kahit pinagsabihan siya. Dahil parang ang iniinis nila si Jesus. Ngunit mapagpakumbaba siya, hindi siya nagpahalata, patuloy siya sa kanyang pagmimisyon. At kasunod nito, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 10 hanggang 13, ito ang sinasabi. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus man ay pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan. Hinahanap siya ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi, sabi ng iba. Inililigaw niya ang mga tao. Ngunit walang mga has magsalita ng hayagan tungkol sa kanya, sa takot ng mga Hudyo. So dito mga minamahal, marami ring nagmamahal kay Jesus dahil naranasan nga nila na ang kanilang mga sakit ay pinagaling ni Jesus. Naranasan din ng ibang mga Hudyo na nakaranas sila ng mga himala. Nakakain sila ng tinapay. Libo-libong mga Hudyo, 5,000, nakakain ng tinapay, magitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Kaya marami rin ang humahanap sa kanya. Kumbaga nahati ang mga Hudyo. Maraming naniwala, marami ring hindi. Pero mas lamang yung kanilang takot na huwag nila ipakita ang kanilang panampalataya kay Jesus. Dahil nga dito sinasabi, hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-usap-usapan siya ng marami. Ang sabi ng iba, siya ay mabuting tao. Ang sabi naman ng ilan, hindi siya mabuting tao. Dahil iniligaw niya ang mga tao. Ibig sabihin, siya ay sumasalungat
lumalabag sa kautusan ng Sabat dahil pinapagaling niya ang mga tao. Gumagawa siya ng mga himala sa araw ng Sabat. Iyon ay kinagalit ng mga kaparian, mga saserdote, mga eskriba, mga pariseyo. Galit na galit sa kanya, kaya ibig siyang patayin. Kaya yung mga tao ay umiiwas na hindi marinig ang kanilang usap-usapan, dahil kung marinig sila ng mga saserdote, mga eskriba at mga pariseyo, ay sila ay patalsikin sa sinagoga. Iyon ang kaparusahan sa kanila. Kaya ingat na ingat sila. Sabi rito sa versikulo 13, ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya sa takot sa mga Hudyo. Kaya ganyan, mga minamahal. Ang sitwasyon ng pangaral ng Ebanghelyo, nandoon yung mga pag-uusig. Maramdaman. Kaya sa kapanahonan ng sa New Testament, ay naranasan lahat ng Panginoong Hesus ang pag-uusig sa Kanya. Bagamat napakabuti niyang tao, sabi ng iba, pero inaakusahan naman siya na lumalabag sa Sabat. So dito sa versikulo 14 hanggang versikulo 18 ay ito ang ating mababasa. Nang kalahatian na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Gayong di naman nag-aral. Sumagot si Jesus, hindi akin ang iniaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili. Ang nagsalita ng saganang kanyang sarili ay naghangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na parangalan ang nagsugo sa kanya. So, nung pumunta si Jesus sa kapistahan at pumasok sa templo, ay nangaral siya ng Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng Diyos. At nagulat ang mga Hudyo kung saan nanggaling ang kanyang karunungan. Kasi nga ang karunungan ng mga Hudyo ay tungkol lamang sa kautusan ni Moises. Ngunit si Jesus ay alam na alam niya ang kautusan ni Moises. Mas kabisado pa niya kaysa kanila. Kaya nagtataka sila. Papaano niya nalaman ang mga aral ng mga kautusan na hindi naman siya nakapag-aral? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ang aking karunungan ay hindi mula sa aking sarili, kundi sa aking Ama na nagsugo sa akin. Kung ano ang kanyang itinuro, yun din ang itinuro ko sa inyo. Yun ang ibig niyang ipaliwanag sa kanila. Na bigyan ng karangalan ang nagsugo sa kanya. Dahil ang karunungan ay hindi kanyang sarili, kundi mula sa Diyos. Kaya sabi niya, ang pinaparangalan ko ay hindi ang aking sarili, kundi ang Diyos na nagsugo sa akin. Kaya sa versikulo 19 hanggang 24, sabi ni Jesucristo, ibinigay na sa inyo ni Moises ang kautusan. Hindi ba? Gayunmay wala ni isa sa inyong tumutupad nito. Bakit ba gusto ninyo akong patayin?
Sumagot ang mga tao, inaalihan ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nang gilalas na kayong lahat, sabi ni Jesus. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Hindi ito nagsimula kay Moises, kundi sa mga ninuno ninyo. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng Sabat. Kung tinutuli ang isang lalaki kahit araw ng Sabat para masusunod ang utos ni Moises, ano't nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng Sabat? Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Kaya nga mga minamahal, dahil nga inakusahan si Jesus na sumasalungat sa kautusan ni Moises dahil siya ay nagpapagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat. Siya ay gumagawa ng mga himala sa araw ng Sabat. At siya ay nangangaral sa araw ng Sabat. Kaya hindi nagustuhan ng mga Israelita ang kanyang ginagawa. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, di ba araw ng Sabat ay tinanggap ninyo ang kautusan ni Moises tungkol sa covenant of circumcision na ang batang lalaki pagdating ng ikawalong araw ay dapat tutuloyin siya dahil yan ang covenant para sa mga Israelita. Covenant of circumcision. Sabi ni Jesus sa kanila, di ba ginagampanan ninyo ang pagtuli sa inyong mga anak na lalaki sa araw ng Sabat? Di ba iyan ay paglabag kung tutuusin dahil iyan ay araw ng Sabat? Eh bakit ako na nagpapagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat, gumagawa ng mga himala sa araw ng Sabat, ba't kayo nagagalit sa akin at ibig pa ninyo akong patayin? E samantalang kayo rin naman, ang inyong ginagawa ay paglabag din sa araw ng Sabat kung talagang tutuusin, sabi ni Jesus. Kaya dyan nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Hudyo. Bakit napakarunong ni Jesus? Saan nanggaling ang kanyang karunungan? Eh, hindi naman siya nag-aaral. Kasi kilala siya bilang anak ni Jose, isang karpintero, at anak ni Santa Maria ang Birhen. Kapitbahay lang nila. Kaya yan ang nagbibigay ng paghanga nila kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, isang bagay lang ang nagawa kong, ibig sabihin, gumawa siya ng himala, nagulat sila. Gayon din, sa kapangyarihan ni Jesus, sa kanyang pagtuturo, hindi naman siya nag-aral. At gayon din, sa pagpag-usap sa kanila. Nakita nila na si Jesus ay eksperto siya, bihasa sa kautusan ni Moises. Kaya pinagsabihan siya ni Jesus na kahit na sa araw ng Sabat ay ginaganap ninyo ang pagtutuli sa inyong mga anak. At gayon din naman sa akin, pagka ako'y nagpapagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat, kumbaga, parihong mabuti ang kanilang ginagawa. Walang paglabag sa kautusan ni Moises. Yun ang ibig iparating ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo sa kanila, eh bakit? Ibig ninyo akong patayin. Na hindi naman dapat paglabag ang inyong ginagawa na
Sinusircumcise ninyo ang inyong mga anak sa araw ng Sabat. Na gayon din ako, sabi ni Jesus. Pinapagaling ko ang mga may sakit sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, kulang sila ng panampalataya at kulang sila ng kaalaman kung paano magbigay ng paghatol. Dahil sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Kaya pinangaralan sila ng Panginoong Hesus na dapat huwag silang magpakatalino sa kautusan dahil kulang naman ang kanilang karunungan at unawa. Kaya nga sila dinagdagan ng karunungan ni Jesus at iyon naman ang kanilang pinagtataka. So dito mga minamahal, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 24 ay makikita natin na mula versikulo 1 hanggang 9 ay ibig siyang patayin ng mga Hudyo. At si Jesus ay hindi rin sinasampalatayan ng kanyang mga kapatid. At sa versikulo 10 hanggang 18 ay nagulat ang mga Hudyo kung saan nanggaling ang karunungan ni Jesus. Alam nila na hindi nag-aral si Jesus, pero bakit napakatalino niya? At kinikilala rin siya na mabuting tao doon sa mga kanyang pinagaling sa mga sakit. Ngunit hindi sila makapagsalita, hindi nila masabi kay Jesus ang kabutihan niya sa kanila dahil magagalit ang mga Hudyo. Kaya pinagbuusig si Jesus. At dito naman sa versikulo 19 hanggang 24 ay pinangaralan ni Jesus ang mga Hudyo na walang paglabag sa kautusan ni Moises sa araw ng Sabat kung ikaw ay gumagawa ng mabuti. Katulad ng pagtutuli sa araw ng Sabat at pagpapagaling ng mga may sakit at paggawa ng mga himala na katulad ng ginagawa ni Jesus para sa kabutihan ng mga Hudyo. So dito mga minamahal, magandang araw muli sa inyong lahat. Nawa magpatuloy po kayo ng pagsubaybay sa ating pangaral ng Ebanghelyo ayon sa banal na kasulatan at ating napag-alaman mula sa Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 24 na pinag-uusig si Jesus hindi lamang ng mga Hudyo kundi pati na rin ng kanyang mga kapatid na hindi naniwala sa kanyang mga ginagawa. Kasi hindi pa nila kilala si Jesus na siya ang kanilang Mesiyas. At inaral din ni Jesus sa kanila ng paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat ay hindi paglabag sa kautusan ni Moises. Dahil mismo sila ay nagtutuli sa kanilang mga anak na lalaki sa araw ng Sabat. At gayon din, si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat. Ibig lamang iparating ni Jesus sa kanila na hindi kasalanan ang kanilang mga ginagawa. Dahil ang pangaral nga ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng kaligtasan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at upang malaman ng lahat na siya ay Mesiyas. Siya ang tagapagligtas
anak ng Diyos na pinadala, isinugo ng Ama upang panumbalikin ang buong Israel na tumalikod sa kautusan ni Moises at bigyan ng kapatawaran ng kasalanan sa magitan ng pagsampalataya sa Kanya na Siya ay Panginoon at Kristo. Siya ang Mesiyas, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. God bless us all. Praise God. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen.